Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, September 3, 2025 at laglag na naman. Ilang araw na laglag yung pinaka-Philippine Index natin. So nag-drop tayo ng negative 0.75%. So malakas pa rin po yung drop natin. Continuous pa rin siya. Nag-close tayo ng 6,082.93 kasi malakas po yung net foreign sale natin. So meron tayong 921.47 million na net foreign sale dito sa market. Ayan. So medyo deads pa yung mga blue chips natin and ganoon pa rin, yung mga penny stocks pa rin yung gumagalaw dito sa market natin. Pero yung sector na malakas as of now is yung ating mining na sector. Ayan. So nandiyan pa rin yung mga pinag-uusapan natin na trending stocks. Ang nadagdag siguro dito si MRC, si PRIT, pinag-usapan na natin yan kahapon. Okay, so based sa futures ng US market, mukhang okay naman siya. So maganda yung pinapakita, mukhang maganda mamaya yung US market. Hopefully bukas, although wala pa naman sa oversold condition si PSE, hopefully mag-Dow Jones naman na siya. At si Prit, di ba, nakita natin, nag-RSI 3 kahapon, ayan, pinitik na yung kanyang pinaka-main na galaw. So doon naman sa bandang crypto, ganun din, nasa 111K pa rin si Bitcoin natin. So hindi masyadong gumagalaw din yung pinaka crypto natin. So ghost month na ghost month yung ating pakaramdam dito sa market. Ayan. So nagdo-double check na siya. Malapit na siya dito sa may gap sa eksakto 6,000 level si Philippine markets. Okay? So anyway, pag-usapan na lang po natin kung sino-sino yung pinipitik nila kasi umaga pa lang mataas na. Ayan. Nanguna po si Preet, nag-up siya ng 26.88%. Ayan. Binawi niya yung drop niya na 25% kahapon. Pero opening pa lang yata, medyo malakas na tong si Prit natin. So, technical bounce ang tawag sa kanya. Ewan ko lang bukas, kasi meron na naman siyang negative news kanina, di ba? Last time, si Saipor, yung kanyang power corporation doon sa bandang Mindanao yata to, di ba nahinto siya. So, nag-file pala siya ng reconsideration and then yung reconsideration natin mukhang na-reject. So, tignan nyo na lang po bukas kung meron kayong hawak na brief. Okay. Next, si MRC. So, ito yung matagal na natin pinag-usapan na parang gustong pitikin nung time ni na Now at saka TBGI dahil meron daw siyang PTNT. So, hindi naman siya natutuloy at then suddenly biglang nag-breakout ng 10.87%. Ayan. So, nakasakay tayo dito. Tingnan natin for the coming few days. Meron siyang 3.11 million na net foreign buy. And then si PhilWeb, pullback mo na siguro kasi 40% kahapon, negative 4.53%. So maghanap to ng support. Negative 213K net foreign buy. APX, medyo red na yung candle niya pero green pa rin. Yung gain niya is 1.63%. So meron siyang 4.16 million na pinaka-net foreign buy. Tapos si OGP, 3.55%. Tuloy-tuloy si OGP. Negative 18.4 million net foreign sale. Tignan kung overbought na to. At saka si Lode, yung idol natin, laglag pa rin siya ng 10.26%. So talagang pag na-timingan mo yung mga penny stocks, panalo-panalo kasi nagsisipaan di ba? Lalaki ng mga galaw. Pero kapag na-timingan mo naman kung kailan siya pabagsak, kagaya ng nangyari kina Now, TBGI last time. So, cut loss, tapos biglang up siya for the next few days. Ayan. So, pero itong si Lodi natin, 2 days na nakita natin na hindi ba naka-trading hold to, na 10% yung kanyang drop. Okay. So, yun lang po yung ating pag-usapan for today. Medyo late po yung upload ko kahapon. Nakalimutan ko naka-drop na. Hindi ko pala na misa kasi dinadrop ko muna bago ko para sakto sa oras natin. Pero misa nakakalimutan ko kaya medyo late yung upload natin kagabi. Ayan. So disclaimer po sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Huwag pong gagamitin yan as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung stocks yung gusto mong bilhin. Especially during this time, medyo pangit talaga yung galawan ng markets natin. Okay? So, follow mo din po ako dito sa ating Palawit Trader Crypto ko to na YouTube channel. Subscribe ka lang po. And yung mga nag-join na hindi ko pa naisama sa trading group, so, paki-message po ako. Minsan nakakalimutan ko din.
tumatanda na. Ayan. So, join ka lang po dito. And, ayan. So, sa mga nakasubscribe, check na lang po yung updated videos natin daily. Company reviews, mga sample trades sa market. So, check mo na lang. Indicators, technical analysis, plus fundamentals, yung mga learnings, and PSE stock market studies naman. Okay? So, sa crypto, follow po ako dito sa ating Palawi Trader, crypto to. So, meron akong bagong upload dito. Hindi pa ito na, hindi pa na-refresh. Refresh natin to kasi kaka-upload ko lang kanina. Meron tayong ni-review na bagong tokens ulit. So, paki-confirm nga si Probit kung bawal sa Pilipinas. Ayan. So, meron kasi tayong review sa kanya. Hindi naman siya. May token siya na launching dito sa probit.com. So, tapos na yung launching niya. So, medyo delay kasi, medyo delay yung upload natin. Pero, check niyo na lang po. Ayan, pumili ako ng token nito. So, tignan natin. Malay mo, umakyat itong si CRAT yung token CRAT D2C. Pero dito sa Probit yung launchpad niya. Ayan, so check mo na lang yung uploaded videos natin. Tapos sa social media, dito sa Facebook account na Palawi Trader, and post tayo dito, and Facebook page na Palawi Trader. Check mo lang yung post natin. Bulagi Pick, yung mga articles natin sa local market, and Twitter, yung mga news natin. Okay. So dito ako sa bandang baba kasi yung taas medyo late yung upload ko. So nag-close tayo ng 6,082.93. So very bad po yan kasi malakas yung drop ng markets. And especially meron tayong 921 pa rin million, laki niyan, 3 billion na yun, bibilang ko. So nagko-collapse yung mga blue chips. So parang gustong gawin yan, gusto nilang oversold yung mga blue chips para magkaroon ng mga technical bounce later kasi medyo bearish talaga yung market sentiment natin. So ang verde lang dito si holding firms, pero pinakamalakas pa rin si mining, 1.28%. And then pinakamahina si properties natin, nag-drop na naman, negative 1.39%. Ayan. So hinuhuli naman yung mga corrupt pa. Bakit ayaw umakyat ng Philippine markets natin? Ewan ko ba? DPWH, sana all. Di ba? Okay, so dito tayo sa ibang balita. Foreign funds sold, BDO, BPI, Call, ACN, FUGEN, ZPF, PNL, EMI, CIC, AC, Aboites, Costco, DMC, Ali CPG, RCR, Globetel, Converge, Cebu, ICT, MAC, Bloom, Robinsons Retail, SSI, BCB, Benguet, no? At saka si OGP. So, kukunti lang yung mga binili. So, talagang bearish. AUB, PNB, APSCC. Hopefully, mag-break out si SCC. Malapit na yung dividends. A-Rate House Plus, Pure Gold, Wilcon, APX Nickel, at saka si PX. So, mga mining stocks lang yung gumagalaw. Nung bandang alas 11, talagang ayan, si SCC lang yung gumagalaw. Tingnan natin bukas si SCC. So, GGS, drop rin negative 4.17. Nung ano to, alas 11. Alam ko bumawi yung iba nung alas 3. Ali minus 2.6, Emperador negative 2.5, Monde minus 1.86%. So karamihan pa rin is laglag. Alam ko dito yung alas 3. Mamaya. Pizza, Shakey's announced that Potato Corner often is first store in Taipei. Ayan. So dito sa Malaysia, meron na rin potato corner. Ayan. So, dyan tayo namimili ng kada weekends para matikman natin yung mga Pinoy foods. Exciting yung for fans of this brand. Kaya kasi ang mahal ng franchise, no? 500, 300K yata yung pinakamurang franchise. Natitingin-tingin din ako. 500 yung medyo malaki na stall niya. Franchise lang yon. So, yung mga may konting inventory din siya. Alam ko eh. Tapos, may mga nabasa ako na, ayan, so, kwentong franchise lang. Na, binabasa ko kasi siya, medyo interested ako last time. So, doon pala sa isang 300K na chaos, yung kung saan bibili ka, di ba? Parang maliit na pwesto. So, parang may mga study sila nilagay sa isang mall. Hindi pwede sa si Potato Corner pala, doon sa mga nagbabalak mag-franchise. Bawal siya sa SM at saka sa mga bilyar yata na yung mga malalaking bonds. So, sila mismo may-ari ng franchise nun. So, kung bibili ka o magpa-franchise ka, maghanap ka ng lugar na outside ng mga yun. So, meron siyang condition. Ayan. So, syempre, magbabayad ka ng pwesto and all. Ang
medyo old na to na computation. Ang kita daw ng isang 300K na stall is uh, tanggal na lahat, mga tax, yung bayad mo sa magbabantay, inventory, ay yung mga, syempre, yung nagagastos, is around 20K. Ayan. So, yung isang 300 to 500K na franchise. Ayan. Kasi interested ako last time. Kaya medyo inano ko din siya. Ewan ko lang ngayon kung nagbago na yun. Ayan. So, Ali is launching Lorian Residences 65-story ultra-luxury residential tower. Ali Land Premier unveiled. Yan din yun. Dalawa pala si Ali. And then, alas 2, SM lang, URC saka SMC. Namula na yung iba. Ali, -3, AGI, -2.18%. Kasi yung alas 3. Share buyback, Fruit, Converge, SM, OPM at saka si Costco. So ito yung kanina. Ito pala yung alas stress natin kanina, di ba? Yan. So San Miguel 2.7, AC 0.83, SM 0.8. So yung mga big caps, SEC 0.45. Pero laglag si Ali, Emperador, ICT, Mer, PLDT, DMC. Yan. So more than 1%. So PRIT, ito yung tignan nyo na lang po bukas yung mga pre holders natin kasi technical bounce kanina. And then meron siyang bad news. ARC revoked SIPCOR Provisional Authority to operate in Siquijor. So, rice prices is steady amid import ban. Pero double check nyo na lang kasi ibig sabihin, hindi pa rin siya pwedeng mag-operate. Ayan. So, alam mo na, di ba, kahit bakit siya bumagsak last time. SunTrust to hold 20% stake on Entertainment City. Pre Epic collapse continues. Kahapon to, kahapon to. Okay, mali tayo dyan. US stocks and bonds fell Tuesday, kahapon din. Ayan, mali tayo ng post. And then, PRIT is kahapon yan. Ayan. So, kaya umakit pa rin po yung mga mining stocks natin, APX, LC, PC, OGP, yung gold nag-hit ng all-time intraday high na naman. Ayan. So, kasi mahina yung US, diba? So, pag bumabagsak sa US, umakit yung gold. Ayan. Ganun naman. Sa atin naman, bumabagsak si PSE, umakyat yung mining stocks. Ayan. So, all-time high daw yung gold natin. Okay? So, yun lang muna yung ating balita and patalastas ulit. So, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, kung gusto makita o ano mga trade natin, so pwede ka sumali dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa index. So, magko-close the gap na. Hindi ko na maalis to. Talagang dito na yung support around 6,000 level. Kasi after niyan, kapag dumikit na tayo, oversold na si PSE. Hopefully, by that time, kasi may history naman tayo kapag oversold siya, nagbabounce yung index. Ayan. So, siguro mga ilang araw pa titiisin natin dito sa market. So, 6,082.93. Kasi wala tayong matrade na puro penny stocks lang yung penny stocks. Pag umaga naman, 10% na kagad, 8% na kagad, di ba? So, medyo ang hirap kumabol. Lalo na yung mga nagpo 40% tapos humahabol, di ba? So, nag-close tayo 6,082, negative 0.75%, 921.47 million net foreign sale. Okay? So, yun nga, mga blue chips, yung malakas na mag-drop. So, sa winners, resistance, kagaya ng kapon pa rin, 6,200. Nandito tayo sa range pala na to. Actually, yung range natin dito Pero dito ko lang nilalagay kasi lumalaban kahit papano, pero medyo pangit nga yung net foreign sell natin. Okay? So, nauna si Prit, nag-technical bounce. Ayan, laki ng kandila. Congrats talaga. So, may dividends pa siya. Kahit sarado yung SIP core niya. Tapos next, MRC, ito na sakyan natin to. Timingin natin. So 10.87% up si MRC. Next. Sino pa ba? Benguet. Uy, laki din palang kandila nito kanina. 5%. So binomba. Ingat na lang ulit. Ayan. OGP 3.55. Ito ang ganda ng galaw. Tapos si San Miguel 2.7. Nag-double bottom pala. Lipanto 2.53. Wala sa listahan ko si Lipanto. Tapos si Baita, okay, lumalaban na 1.82%. Sun, walang volume. As APX 1.63%. Okay, next. Sa mga losers, si Lode, yung idol natin,
Okay, mukhang magre-retest muna sa ano. MA9, tapos si Ma, 7%. Si Ma, laging gumagalaw ito ngayon eh. Tapos si Ara, drop, minus 5.6%. PHR, walang volume. Hanap na lang tayo may volume. Web, ayan, profit taking, minus 4.55%. Next, EI, mga ano lang to. Basag-basag. Mark Ventures, minus 3%. Ba, nag-drop pa. Bloom, so pabagsak pa rin. Very strong din yung ano na ito. Pullback, minus 2.87. Tapos si Emperador, minus 1.93%. Okay? So yun po yung galawan ng markets. Silip tayo ng konti sa global. Nangyayari dito. Okay, so babawi na siya. Kagabi kasi drop. Medyo malakas yung drop nila. So S&P futures plus 0.48. Dow futures minus 0.01. Nasdaq futures plus 0.67. Ayan, bumabawi na si ano, European stocks. Asia, mix pa rin. Okay, mix pa rin yung galawan. So dito naman sa crypto, mukhang paberde na. Oh. May mga nakita na akong berde. Bitcoin 111K, Ethereum 4.3, XRP 2.85, BNB 854, Sol 210. Lakas ni Sol ah. Tapos si Dodge nag-up ng 1.86%. Okay? So medyo mix ng konti, pero mas marami yata yung gumagalaw sa cryptos. Okay? So dito tayo sa mga trending stocks. Okay, unahin nga natin si Prit. So, timing pala dapat kahapon ah. So, yung pakiramdam natin na RSI 3, nagbabounce talaga yung stocks natin. No? So, okay, nagbounce na siya. So, RSI 20 na itong si Prit natin. Kaya lang, i-consider nyo din po yung negative news natin kanina. So, kung tignan natin kung hintayin niya bukas. Pero pakiramdam ko din, meron siyang negative effect. Kasi, ano nga, di ba? So, mukhang hindi matutuloy yung ano provisional operation ng kanyang power di ba si power company si Saipor natin. Okay? So meron siyang maliit na resistance dito. Pwede kaya ano, Fibonacci na lang to no. Kasi parang nag-reverse yung ano eh, yung sentiment sa kanya kanina. So tingnan natin. Pwede rin kasi ang Fibonacci sa ano eh, pabaliktad. So tignan natin saan natin ilalagay. Dito, pwede. So ang 50% natin dito is kung hindi niya indahin yung ano yung negative news na yon, sa malamang dito tayo sa ano 0.5 Fibonacci which is around 1.54. Pero i-consider ko muna, pakiramdam ko lang kasi negative din yung ano yung news na yun. Kaya tignan niyo na lang po kung mag-resist siya bukas sa opening dito sa 1.24. Makita mo naman eh kung may breakout siya ng konti at then biglang magkaroon ng malaking buhos na volume. Ayan. So exit mode para doon sa mga merong nakasalo. Congrats pa yung mga sumalo sa inyo kasi may upcoming pa siya ng dividends. X date is September 9. So by next week pa to, no? Yung pinaka-X date natin at meron siya ng dividends na 2.81%. Okay? So lakas din, no? 5 minutes. Tingnan natin sa 5 minutes para makita natin yung pag-aralan natin yung opening niya. So gap up siya, no? Last is 9:30. Okay. Okay, so hindi siya hindi siya masyadong gumalaw. Ang galaw niya nag-umpisa nung anong oras to? Mga 11 yata to eh nung pumitik eh. 10:20 nag-9 tapos nag-subside pa dito sa 5% ba? Hindi natin napansin to kanina. Ayan, so tsaka siya umabot ng 29% na pinaka-peak kanina. Okay? So, syempre, yung mga nag-take ng risk, pag nag-break naman, natuloy yung breakout yan sa 1.24 is yun. 1.54, di ba? Yung pinaka-next na resistance. Lagyan natin, malay mo. So, pero na-reject kasi, yun yung basa ko sa kanya kanina, yung 1.6, pwede na rin yan. Pinaka-main na resistance niya. So, siguro hanggat hindi nag-open yung yung Cypher natin, ito na siguro pinakamalakas na resistance around 1.62. So, tingnan natin yung pattern ng RSI. So, hindi pa rin naman recovered, pero laki ng galaw niya. Umabot siya na 26.88%. So, opportunity din itong mga to eh. Pag biglang nagtakbuhan, no? Nagkatakutan sa stocks natin. So, yun nga lang, titake mo din. Siyempre, mataas din yung risk na tinitake mo sa kanya.
Meron pa tayo. So, pwede kayong i-adjust yung support. So, ganyan na lang muna. 0.92. Hanggat hindi pa malinaw yung yung news natin sa kanya. So, nag-close 1.18, 26.88% and 422K net foreign buy. Okay? Congrats po yung mga malakas yung loob. Next, ito may bago tayong alaga. MRC. Okay. So hopefully meron pa. Tignan natin. Hinahype ng mga hinepi natin ng mga penny stocks. Okay. Breakout tayo sa candle. Pwede rin naman hindi o sakto lang. Pero okay. Medyo bias nga tayo. No? So tignan natin. Pero kung breakout na, yun yung pinaka-support 0.98 and piso. So tignan natin kung abot tayo ng 1.1. So, yan yung pinakamalapit na resistance niya. Pero maganda lang kasi dito, gaya sabi ko sa inyo last time dito kay MRC natin, natuloy na yung breakout niya. Yung mga volume may papitik-pitik na volume dito. Lalaki ng volume. So, hopefully, dumiretso yan. Sinaw, nung umakyat siya, tingnan lang natin yung volume niya. Ayun may mga pumipitik din na volume. Tingnan natin kung totoo to. Kasi minsan nag-ano din to si MRC. May ugali din to na malakas mag-pullback. Ayan. So, baka, ay, hindi rin naman. Tapos na, close the gap na niya pala. Ayan, close the gap din siya. Oh. Ito, malaking gap to. Okay, so tignan natin kung aabot tayo ng 1.1. Maganda pag naabot yan. Medyo mas mataas na yung pinaka-next na resistance level natin sa kanya. O, tignan natin. Malay mo, matuloy yung breakout nitong si MRC dito sa 1.1. Ayan. So, yun yung pinaka-trading channel. I-adjust mo na lang based sa sentiment mo sa kanya. Pero ganyan. Okay, para sakto tayo dito sa next na 1.1 na resistance level natin. So medyo overbought siya ng konti, 70.62 at bullish yung mga indicators natin sa kanya. RSI, pataas yung direction niya, pataas. Ganon din yung pinaka MACD, pataas din yung direction. Okay po, so finally nakapwesto din tayo, 10.87% and 3.11 million net foreign buy. So may ugali lang talaga siya na nangangain ng gauge itong si MRC natin. Okay, Catalyst, wala. Ano yan? Galawang penny stocks. Next, PhilWeb. So profit taking muna. Siyempre, 40% pa naman, di ba? So nauntog siya, no? Sakto ba dun sa resistance? Pinas ko kahapon, no? 6.17. So anyway, ayaw pa niya. So magpo-form muna siya ng support level. And then yung pinaka-support is tignan ulit natin yung extended Fibonacci kasi medyo parang parabolic din kasi yung galaw nitong si PhilWeb. Hanapin lang natin. Ayun, sakto na siya ngayon, no? Ayun, sinakto pala niya sa 1.618. Kaya lang kasi medyo malalim yung support natin pag Fibonacci. So dito na lang. Ito yung pinaka-support natin. Ayan. So kasi yung sinasabi ng Fibonacci dito pa sa 4. Ayan, mas malapit na yan, 4.4. So hopefully mabuhay siya or maka-survive siya o meron pa rin siyang pullback for the coming few days. Ito, hindi pa rin pwede yung ganyan ba, trading chart natin o ganyan. Ayan. So ito na lang muna kasi uptrend naman yung pinakabuong picture niya. Dito lang ako titingin, 4.4 to 5.3 na trading range para kay PhilWeb. Ayan, medyo nag-overbought na from the last 2 days si web natin. Okay? So, lakas naman kasi ng kanila. Profit taking muna. So, negative 4.55% nagpapasakay. No? 4.82 close and 213K net foreign sell. Next, APX. Pagod na ba to? Malakas pa yung yung mga gold prices natin, di ba? Ayan, medyo na siya. Parang nag-untog siya. Ayan, medyo bias din ako dito sa review na to kay APX natin. Ayan. Okay, so nag-resist siya ng konti. Tignan natin for the coming few days kung babalikan natin maghahanap ng support tong sa APX natin. Okay, hanap tayo ng support around, so temporary support is around dito sa 7, no? Pwede na siguro yan, 7, malapit. Magsasalubong sila sa MA9 kapag nag-drop ulit bukas kasi red yung candle natin. So medyo overbought siya ng konti pero bullish pa rin yung pinakabuong picture nitong si APX natin. Okay?
Okay na yan. Maganda pa rin naman. Kahit pa paano, baka fill the gap tayo bukas. So, 7.47 ang closing, 1.63%, and then 4.16 million net foreign buy. Next, OGP, congrats talaga. Yung mga may dividends, panalo kay ano. OGP natin, ayan. Lumalaban siya, no? Nagdo-doji. Ba't kaya nagdo-doji yung ano? Yung kandila natin sa kanya? Ayaw niyang isolid, no? Pero style parabolic din tong ano eh. You know, pag nag-breakout to, all-time high to eh. Di ba? Yung kanina. Pero medyo nag-ano siya, nagpa-profit taking. So, okay. Anyway, intact naman. So, temporary resistance lang siguro yan kasi all-time high si ano, eh, OGP natin. So, 3.55% up, 20.4 closing, negative 18.4 million net foreign sell. So, bullish pa rin. Overbought pa rin ng konti yung RSI and yun, bullish din yung ano, MACD formation. Okay? And then lastly, idol, si Lode. Paano ba natin maiwasan itong mga ganitong stocks? Paano tayo makakasabay sa mga malakas na humataw na stocks? And then paano tayo makakaiwas kapag nag-profit taking na? Kasi ang risk niya malalaki din. So ito, nag-drop na to ng 24.7%. Fibonacci number yata ito ah. Saglit. Oh, mukhang Fibonacci yung ano, support na yan. Tingnan natin. Okay, Fibonacci nga siya. So, tingnan natin bukas kung may pullback. Abang-abang na lang tayo dito sa ano, 0. Ilan to? 0.65. Okay. So, yan na lang pinaka-temporary support. Wag muna yung resistance. Oh, sige, kung siya resistance dito sa around 0.91. Ayan, pullback din si Lodestar natin. Baka sa Friday pa hataw to si Lode. So, nag-close siya, negative 10.26%. Negative 3.57K net foreign sales. So, mga locals yung ano, yung buyers natin para kay Lodi. Okay, so yun na lang muna. Medyo pangit talaga yung mga blue chips natin. Kailan kaya ang ano, recovery ng mga to? Wala eh. Wala tayo net foreign buy oh. So, most likely baka Friday oversold na si ano PSC. Then next week, hopefully rebound na si market natin. Parang si Prit, di ba? Na mga galawan naman. Okay po, so yun lang muna yung ating review. Mukhang mining na naman bukas. So as usual, bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, check na lang yung bago nating upload na videos about sa cryptos. Facebook account, Facebook page, Kudagitig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Tama-tama. Kaka-start of the month. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.